May bagong produkto ang Meylan Cycling. Super rugged GPS cyclocomputer at may standalone navigation na. Ito ang Meylan Navihood L1. Follow nyo nga pala ako sa www.facebook.com/foreverbikeNoob para kung meron kayong katanungan, mas madaling mag-reply. Salamat! Meylan Navihood L1. Ito ngayon ang flagship GPS cyclocomputer ng Meylan. So titignan natin kung ano ba yung mga features at nagagawa ng GPS cyclo na ito. Fresh na fresh, bagong bago. So tignan natin kung anong meron sa box pag bumili ka. So ito yung box. In fairness, maganda ang packaging. Parang packaging ng magandang cellphone. Yan yung harap. Navihood L1 Smart GPS Satellite Navigation Bike Computer. Ang haba. May mga features sa gilid. Natatalakayan natin yan. Ito naman yung other side. Hello from the other side. At ito naman yung likod. Ang daming mga feature set. Tignan natin yan mamaya. So pagbukas mo, ito ang bubungad. Nakabalot pa ng plastic yung cyclo. Unahin muna natin yung mga accessories. Isang tabi muna natin yung cyclo. Unang accessories na kasama sa package ay yung mismong handlebar mount. Garmin standard yan. May rubber pads yan sa likod para mas makapit sa pagmamountan mo. At iwas gasgas na rin. At syempre, kung may mount, dapat may pang-mount nung mount. Pang-mount nung mount? Rubber bands or elastic bands. Dalawang pares na magkaibang size. Isang maliit na pwede mong gamitin sa handlebars. At isang malaki kung gusto mong i-mount sa stem or sa top tube ng frame mo. At syempre, may lanyard. Dapat lahat ng cyclo may ganyan na. Kasi another security yan in case na matanggal sa pagka-mount yung cyclo mo, nakakabit pa rin sa handlebars yung lanyard. At syempre, USB cable na napakahaba. Normal quality cables, Type-C na ang cable na ito. So okay na included na yan. Hindi lang included yung power brick kasi malamang meron ka na yan. Parang iPhone no, hindi na rin naglalagay ng power brick sa phone packages nila. At syempre, tignan natin yung Meylan Navihood L1 cyclocomputer. Ang solid sa pakiramdam. Beefy yung initial feel pag nahawakan mo. Hindi flimsy. Maganda yung materials na ginamit. I-check natin yan later. Try natin buksan. Mabilis naman pala magbukas. Teka, baka meron pang ibang nasa box. Check natin. Aba, meron palang user's manual na syempre hindi naman binabasa ng mga Pinoy. Ugaliin na nating magbasa, hindi lang sa manual, pati sa maraming bagay. Sa totoo lang, mas mabilis mo pang makukuha yung impormasyon na kailangan mo kesa magtanong-tanong ka pa sa mga tao. Huwag kang tamad, mainam yung nagbabasa. Anyway, tignan natin itong Navihood L1. So, meron main 2 materials na ginamit sa cyclocomputer na ito. Una, plastic. Yung pinaka-face ng cyclo, plastic yan. Pero, good plastic naman yan. May pagka-matte finish yung feel. Solid. At yung isang material naman ay yung nagpa-BP ng cyclo na ito. Yun ay ang aluminum. So yung pinaka-back case niya ay aluminum. Super solid yan. Kaya kung titignan mo, naka-bolt yan. 8 bolts yan sa paligid. Yung pang 8 natatakpan ng rubber flap. Kaya super solid talaga ito. Kung plastic to, malamang naka-snap-on lang yan. And also, yung pinaka-mount niya, Garmin standard. Aluminum din, so iwas basag yan. At in case na mabasag yan, pwede mong palitan yan kasi naka-bolt lang yan. So replaceable siya. Yung pinaka-dimension nitong cyclo ay 10.5 by 6.5 by 2.5 cm. Relatively medyo may kalakihan. Pero ganyan naman na ang standard size ng mga cyclo ngayon. Meron siyang lanyard hoop, yung speakers at yung antenna bump niya. Naka-protrude yan para mas makakuha siya ng signal ng mas maayos. Na kiniklaim nila na 5 seconds GPS positioning basta nasa labas ka na. Screen size nasa 2.6 inch display. Dot matrix yan, hindi yan segmented tulad ng mga budget cyclocomputers. May screen protector na rin yan na nakakabit pero may isang layer of plastic ka pa na kailangan tanggalin. Okay naman yung screen, bright enough at malakas din naman yung backlight niya. Meron itong 6 buttons. Una, itong lap button at operation menu button. So pag nilong press mo yan, nandyan yung records, connect, settings, trainings, and routes. Itong button naman na ito, yung start recording at save recording. Short press, start recording. Pag nilong press mo naman, during recording, magse-save siya ng ride. Yung third button naman natin sa front ay yung quick navigation page. Pag sinort press mo siya, lilipat siya sa mga pages na ginawa mo.
Tapos, pag long press naman, mag-e-enter siya sa navigation page. Yan din yung button para i-end mo yung navigation mo. Sa side, may 3 buttons ulit tayo. Una, yung power button. Given the name, power button siya. Siya rin yung toggle on and off switch ng backlight. At syempre, yung up and down buttons pang bawas at dagdag ng data na nakadisplay sa screen. Yan din yung button pang navigate ng mga menu. May mga tactile feel naman yung mga buttons at medyo makunat siya, so hindi mo accidentally mapipindot. I think it's a good thing. Sa ilalim ng rubber flap, nagtatago yung USB Type-C port. Mabuti naman at ginawa na nilang Type-C ito. Yung last kasi na Mailan na nireview natin, naka micro USB pa. Itong Navi Hood, parang iPhone 15 na rin, na naka Type-C na. Ayos yan, future proof yan. At least isang cable na lang yung gagamitin mo sa charger mo. At kung mawala mo man yung provided cable, malamang marami kang Type-C cable na pakalat-kalat lang sa bahay nyo. Linis-linis din pag may time. Para kayong buhay ko ang kalat. Battery capacity nasa 1700 mAh. Claim nila nasa 20 hours ang battery life nitong Navi Hood L1. Pero syempre, plus minus yan depende sa paggamit mo. 3,500 kilometers of storage. Hindi ka naman mabibitin dyan. Hindi mo naman agad mapupuno yan Pwede ka naman magbura bago mo pa mapuno yung 3,500 kilometer storage na yan. Tsaka, hindi ka naman na din nagbabike. Tumataba ka na nga Bike din. Bigyan mo ng oras para sa health mo din naman yan. May password lock itong Navi Hood na hindi ko sure kung bakit kailangan mong lagyan ng password. Siguro pag nawala, hindi magagamit ng makakakuha. Pero, hindi ko talaga maisip kung bakit kailangan mo ng password lock yung Cyclo mo. Pero nandyan yung feature na yan kung kailangan mo. IPX6 ang ingress protection rating, so kahit mabasa at maulanan yan, goods yan. Anyway, para ma-maximize mo yung gamit ng Cyclo, dapat mai-connect mo ito sa iyong phone via Mailan app. So download nyo lang yung app sa Play Store or sa App Store, tapos i-connect mo na yung Cyclo sa app. So pag na-connect mo na, yan ang makikita mo. Nandyan yung basic settings, riding settings, at profile. Page configurator, pair sensor, route management, record management. So nandyan lahat yan kung kailangan mong bago-baguhin yan. Hindi ko na iisa-isahin kasi napakadami niyan, pero dito nyo pwedeng i-customize yung order ng mga pages na gusto mong nakadisplay sa Cyclo mo. Matututunan mo naman yan pag nasa yun na yung actual unit. At mas okay talaga na dito ka na lang mag-set ng mga parameters sa app kesa mag-fiddle ka pa sa mismong Cyclo. Mas madaling mag-ayos ng mga setting sa app. Nasa app naman na tayo. Pag-usapan na rin natin yung isa sa mga bentahe ng Cyclo computer na ito, yung navigation. Normal naman, sa mga mid to high-end Cyclo computer ay meron ng navigation. Sa akin, importante yan kasi ligawin ako. At hindi ako matandain sa mga daan. Sa madaling salita, tanga sa kalsada. Itong Navi Hood L1, may standalone navigation na ito, unlike nung naunang Mailan na ni-review natin, na kailangan na-connect sa phone para magamit mo yung turn-by-turn navigation. Itong Navi Hood standalone. So, hindi kailangan na-connect sa phone yung Cyclo. So, paano ba ginagawa yan? Pagpunta mo sa app, punta ka sa route tab, tapos i-click mo lang yung plus button, tapos lalabas dyan create route at import route. Create route tayo. Napakasimple lang naman. Mag-click ka lang sa map kung saan ang start point mo, tapos hanapin mo lang sa map yung end point. Kunwari, Neapolitan ako pupunta. So, click mo lang sa map para maset mo yung point B. At automatic na yang gagawa ng ruta. Pero kung gagawin ko yung every liko, dun ko i-click para mas sure yung dadaanan ko. Kasi kung automatic gagawin ng app yan, baka iligaw ka nyan. Mas maganda, ikaw mismo yung paisa-isang naglalagay ng mga liko sa pupuntahan mo. Kung mag-import ka naman ng GPX file, punta ka lang sa import route. Tapos, select a file. Sasabihin niya sa'yo na kailangan mong puntahan yung directory at dun ka maglalagay ng GPX file. So punta tayo sa File Explorer ng phone natin at i-navigate natin yung directory na yon. Pagpunta mo sa Files folder, kailangan mong gumawa ng folder name na GPX. Tapos, dun mo ngayon ipipaste sa loob nun yung GPX map na meron ka. Example, itong Baler GPX namin. Copy, tapos paste sa GPX folder. So pagbalik mo sa Mailan app, balik ka lang sa select route at nandun na yung route na nilagay mo. Select file, tapos upload. Then, pwede mo nang isend to device.
Depende na lang sa haba ng route, yung tagal nung upload. Mas mahaba yung route, mas matagal syempre mag-upload. Sabi ni Maylan, yung Navihood navigation stable daw at no lag. May road name prompts at okay daw siya sa mga complex road conditions. Dahil dalawa daw yung chip na gumagana compare sa isang chip ng ibang brands. Subukan nga natin yan. So yan, i-hold natin to para lumabas yung mga routes, and then puntahan natin yung 14, yan yung sinet ko eh. Yan. Ano natin? Map. Malalaman ngayon natin kung accurate yan. So nakikita nyo naman nag-auto pause siya, 'di ba? So gumagana yung mga auto pause feature at yung pati yung liko. Nalalaman niya. So yan, pinoprompt niya din yung pangalan nung street kung saan liliko. Ayan, nakita nyo naman dito sa taas. So accurate kaya yung liko? Tignan natin kung sakto ba. May konting delay pero normal naman yan sa mga GPS. Tama naman yung mga liko na binibigay niya kasi ako naman din gumawa talaga nung route na yan. So cool din yung navigation na yan. Paano kung maliin natin? Try natin. So minali ko yung daan. Ayan. So pinakita niya na mali yung dinaanan mo. Medyo may delay lang sa pagpalit pag nagkamali ka ng route. So ang mangyayari, hindi mo kagad malalaman kung nagkamali. So yan, binabagtas natin tong maling route. Pero pwede kang mag-zoom out, alam ko eh. Para ayan, nakita mo yung kung mali yung daan mo. So yan, nandito tayo sa may Commonwealth. And dediretsuhin natin to hanggang marating natin yung tamang route. So nakikita naman natin sa mapa na pinapakita niya naman na tutumbukin natin yung route na kailangan nating puntahan. So pwede mo pa rin maging guide kasi nakikita mo kung saan naman yung pinaka-route eh. Siyempre mas maganda pag talagang may mapa, pero siyempre limited lang sa ganito yung cyclo. So ayan, nasa ruta na tayo ulit. In fairness, sakto naman. Okay din yung navigation, nakakatulong din, hindi na rin masama, lalo na kung ligawing katulad ko. Wow, ligawin! May mga tao talagang hindi matandain sa mga daan or sadyang makakalimutin tulad ko. So malaking tulong din talaga yung may mga ganitong navigation, yung cyclo mo. Tapos, dahil stand-alone yung navigation na to, kahit hindi nakakabit sa phone, may navigation siya kasi meron na siyang sarili eh. Hindi katulad nung naulang Maylan na nireview natin, kailangan pa yung phone para makita mo yung navigation. Ito wala nang phone, may sarili. So in fairness, pati yung kurbado ng daan nakalagay. So anyway, kanina sinadya nating magkamali ng daan. Tapos hindi siya nagre-route, 'di ba? Kasi hindi to Waze. Tandaan nyo guys, hindi to parang Google Maps or Waze na nagre-reroute pag nagkamali ka ng daan. Kung ano yung route na ginawa mo sa app, sa Komoot, or sa kung saan pa man, yun na yun. Kaya doon pa lang sa paggawa mo nung mismong route mo sa app or sa Komoot, dapat alam mo na yung dadaanan mo. Doon pwede mo naman hindi talaga sundin yung nasa route mo kung alam mo naman yung mismong daan, pero syempre kaya nga nag-navigation para sundan mo yun, di ba? May delay lang ng konti, normal naman yun sa mga GPS, pero tama yung binibigay niyang ruta. In fairness yung mga cyclocomputer ngayon, mga modern cyclocomputer ngayon, ano na, reliable na din talaga. Maaasahan mo na rin talaga. Basta tama yung ginawa mong route, hindi ka naman maliligaw. Try nga natin lumipat ang page. Ayan, pwede pala. O yan, so yan, depende sa pagka-setup mo ng page, yan yung mga lalabas. So kung yung page 2 mo ganito, so yan yung page 2. Depende na lang talaga sa'yo kung paano mo sinet up kasi every segment naman yan, pwede mong palitan. It's up to you na lang talaga.
kung ano yung mga gusto mong makikita sa bawat pages. Ito, ang daming nakalagay. Lahat ng speed, average, lahat. Pinapakita niya. So yan, sa nakikita ko, okay naman. Okay naman yung navigation, walang problema. Magkakaroon ka lang talaga ng problema pag mali yung ginawa mong ruta. Pero pretty much, okay naman. Napapakita niya naman yung mga routes na nilagay mo. Tapos, sakto naman din yung mga liko. Pagliko mo, paliko ka na rin doon sa mismong mapa. Tapos, pinapakita niya din yung mga streets. So, magandang gabay din yan. Habang umaandar para... Siyempre, yung mga signage yung street, pwede mong gamitin yun. Wala masyadong etche-bureche. Kung ano yung linya, yun lang yung ipapakita niya. So, di na masama. So, yun lang naman yung navigation nitong Navihood L1 ng Meylan. After ride pala, makikita mo yung 3D animation ng ride mo. Full feature yan ng app. At syempre, malilink mo yung ibang mga ride platforms like Strava, Komoot, Training Peaks, at iba pa. Sa connectivity naman tayo. Normal na BLE and ANT Plus ang connectivity ng mga cyclocomputer ngayon. So, mako-connect mo dito yung ibang sensors like cadence at speed sensor. Pati pala yung cute eye smart taillights nila, pwede mong i-connect so magagamit mo yung automatic turn signal pag nagna-navigate ka. Kahit ibang brands ng sensor gagana dyan. Basta gumagamit ng BLE at ANT Plus protocols, okay yan. Pero baka may magtanong kung kailangan pa ba ng sensor para magamit yung Cyclo. Hindi naman, kasi GPS naman ito. So, magagamit mo yung Cyclo kahit walang sensor. Mas magiging accurate lang yung mga data pag may sensor. Sa future, magkakaroon din pala ng connectivity sa mga electronic shifting tulad ng SRAM Access, Shimano Di2 at L2 electronic shifting. Firmware update yan sa future. At magkakaroon din pala ng support for core heart temperature sensor. Yan daw yung mga ginagamit ng mga pros ngayon. So okay din itong Meylan Navihood L1. So kung gusto mo ng rugged na full pack with features, simple display, and with standalone navigation, pwede itong Cyclo na ito. Sobrang fresh at sobrang bago nitong Cyclo. At sa sobrang bago, wala pa yata siya sa Shopee at Lazada. Sabi sa akin ni Meylan, nasa $150 daw ang retail price nito. Pero pag meron ng link sa Shopee, ililink ko na yan sa description. Lagi kong i-check yan kung magkakaroon na. At pag meron na, ilalagay ko yung link sa description. Sa ngayon, kung gusto nyong mag-avail, ililink ko yung email ng marketing ng Meylan. So pwede kayong dumirect sa kanya at siya mismo yung magsisend sa'yo pag nag-avail ka. Hindi ko lang sure yung terms ng bayaran. So ililink ko yan sa description. At nasa description din pala yung Facebook ko at Instagram. Follow nyo ako dyan. Ilalagay ko na rin yung Strava link ko sa baba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga darating na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike no babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Alam. So medyo iba ang set natin, meron tayong mic dito kasi yung kapitbahay namin, yung aso nila, pag nagsasalita ako, tahol ng tahol, nakakainis. So kailangan kong maglapit ng mic.